Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nakahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Maayong adlaw sa tanan, mga higala ug sukig tigpaminaw, sa mga naga-open karon sa inyong mga radyo dinhi sa tibuok municipality sa Baganga, at the same time sa ato mga Facebook friends nga nagabukas o nagasubaybay kanato sa ato nga daily devotional. O ginaot pa nga anaa kamo sa maing kahimtangan mga higala o mga kaigsuunan ko diha kang Kristo, o ang Ginoo padayon sa pagpakamay kanatong tanan. Niini karon nga buntag padayon kita sa atong pagpamalandong ato nang tugyan atong buluhaton diha sa Ginoo sa pagpangamuyo. Amahan o Dios nga langit non, nagapasalamat kami sa oportunidad nga magihatag kanamo nga kami makadangop diha sa balaan mong presensya, especially o God, makabasa o makapamalandong sa balaan nimong mga pulong. Pakig-istorya ikaw o Diyos sa matag usa kanamo, labi na o Diyos sa mga nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, at the same time sa tanan nga mga Facebook friends and followers nga padayon sa pagpaminaw, pag-view o patalinghog o Diyos sa imong mga pulong. Ang imong panalangin o Diyos mao gyud ang makahatag og dugang nga hatag og epekto o convex sa kasing-kasing sa matag usa sa nagapaminaw karon. Ang among pagpamalandong among gihalad o gitugyan kanimo uban ang paglaom nga ikaw gid o Dios magagamit ni mga pulong nga panalangin ngadto sa tanan. Kini among gitugyan diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Salamat higala kay kita makapadayon na usab sa atong buluhaton karon nga adlaw, o sa magasugod kita sa atong adlaw mas maayo gyud no nga ato matagaan og unang prioridad ang ato nga Ginoo. Salamat kanimo higala nga nagasubaybay ka kanato, og para sa imong mga friends paabot lang no, paki-invite sa ilaha makauyog sila kanato sa ato ang live stream sa ECGM Christian Community Radio, makita sa inyong mga screen, og aduna na usab kitay YouTube channel nga i-type lang ninyo ang ECGM Christian Community Radio. So please follow, o ang inyong makita dito is ang play na to nga preaching, o gikat na to aron nga sayon ra o dali ra pagpamina dito sa Facebook no. So hinaot nga kamo karon mabless sa pulong sa Ginoo once again, and at the same time ko para sa ato mga radio listeners nga nagapaminaw karon, pwede ka mo maka-text ka na to kung smart ka or talk and text, makagamit ka, maka-text ka niini sa 0930 172 3064 para sa mga radio listeners. Sa TM or sa Globe 0997 79 55403. So kung naa ka mo yung mga reactions, pwede ninyo or response, or gusto ka mo nga maka-connect no, sa ato ang dinhi sa atong station, mga radio listeners, gina-welcome o kalipay na mo nga maka-abi-abi o maka-serbisyo sa diha kaninyo with regard sa atong spiritual nga aspect sa atong pagkinabuhi. Now this time, ang atong pagatun-an, katatapos lang nato no, gahapon na human nato ang atong pagpamalandong sa whole book sa James. O I hope nga adunay mga nabilin diha sa inyong huna-huna sa pagpamalandong nato
sa pipila ka mga bulan o may sinimana nga ato na hatag nagahin para ni adto. This morning, dalon ko kamo, i-challenge ko kamo sa tanaw, pagpamalandong may tungod sa gagmayng mga sala, no? That we should be aware against little sins. Higala sa usahay manggod, kining gagmay nga mga sala, murag baliwala lang nato, ato lang ipasagdan, nagtambak-tambak na siya, nagdugang-dugang na day by day, pasagdan nato, kay gamay ra lagi gagmay nga sala, murag okay lang. Pero higala, gusto na ko ipaabot karon nga buntag nga kanang gamay na ay mga daghang gamay nga delikado. Okay? So mao na siya nga kung maghisgot tag sala, bisan gagmay nga mga sala, dapat i-recognize nato og ato gyud nga i-confess diha tubangan sa Ginoo. It's because aduna siya siguradong epekto nga dili maayo sa atong kinabuhi. So atong passage makita nato sa Cebuano version sa Song of Solomon or sa awit ng uban pinulungan, awit chapter 2 verse 15 nagaingon dinhi, dakponta ang mga milo, ang gagmay nga mga milo nga nagaosik sa kaparasan, kay ang atong kaparasan namulak na. Sa King James version nagaingon, catch the foxes for us, the little foxes that ruin vineyards. Our vineyards are blooming. Ingon pa din sa verse, our vineyards are in blossom. Lahi nga translation, we must catch the little foxes that destroy the vineyards. Another translation nag-ingon, catch the foxes for us, the little foxes that destroy the vineyards, our vineyards that are in bloom. So ato makita igala, nagahisgot siya about sa usa ka gamay nga mananap nga gagmay man siya pero kung pasagdan nimo sila, mohimo sila dagko kaayong distroso, no? The little foxes that destroy the vineyards. Now higala, gusto na ko nga mapaabot kaninyo that ang mga small foxes nagakause siya og mga damages, no, sa ato mga kaumahan, not only on livestock but of plants as well. Kung wala sila mga manok, piso or mga livestock, wala sila ing ma-damage ang ilang hilabtan ang mga tanom. Kung wala na gid sila makuha. Now, hinumdum mo na to higala nga kanang little, kanang gamay, delikado gyapon na siya. Hinumdum mo na to that one small bite of the tree of knowledge of good and evil, sin, corrupted, and contaminated the entire world. Have you remember sa kay Eve? Pila man to kapaak ang iyang gihimo nga nakakontaminate, nakaguba, nakakorrupt sa tibok kalibutan, even hangtod karon. Nganong gitawag kita sa Bible nga mga corrupted nature, makasasala. It's because nag-start lang ka na dito sa small bite ni Eve sa fruit nga gidili sa Ginoo. Now, tungod kay nag-disobey siya, ang katong little bite nakadaot sa atong kinabuhi. Hinumdum mo na ito higala, one drop of poison affects the system of the entire human body. Ang hilo, gamay ra kay kinahanglanon higala, ibutang sa imong mainom, o ang epekto niya na maguba na, madistroso niya ang tibuok human body. Mamatay ang tao. Just a little poison. Small drop of poison. Hinumdum mo na ito igala also, one little spark of fire burns the entire forest. Ang sunog gadako kayo igala, daghan kaig mga balita, mga news, no, atong makuan sa mga sunog. Usually naga-start lang gid siya sa usa ka gamay nga kalayo, little spark of fire, og nag-cause siya og grabe nga damage. Even ang dagko kay nga mga barko higala sa gamay lang nga ganang ginatawag na tughol o bangag, kaya niya ipalunod, i-sink in niya ang entire nga barko. So mao kana siya gala ang
mahimo sa gagmay nga mga butang. Bantayan na nato. One little mistake could ruin our future. Ang usa ka tao, kung careless siya sa pagkinabuhi, masipyat siya kaisa lang, maguba na ang iyang kinatibuk-an sa iyang kinabuhi. Daghan kaig mga makita na to as of now, especially sa atong panahon karon, di ba? So therefore, ang challenge na to pinaagi sa passage is we need to be aware or beware against these little sins sa atong kinabuhi. It's because mukos siya o daghan kaing nga mga damages if we are not careful and aware sa atong pagkinabuhi. Una nga butang nga gistudlo sa passage nga atong gibasa kaganina higala, that little sin or sins can cause damage to our daily fellowship with the Lord. We're talking about spiritual aspect. Kung ang isa ka little fox, pagpasagdan nimo siya or pabayaan lang nimo siya, neglect ninyo siya, baliwalaon ninyo siya or nato siya, wala ka kabalo nga sa ang imong tanom di ay pagduaw pa nimo pila ka adlaw, masurprise ka kanuman, grabe na ang damage nga ang gihimo. Ingon ana pod sa atong espirituhanon nga aspect, ang gagmay nga mga sala, ang kuan dito higala nagarefer kato sa atong kinabuhi spiritual aspect sa sala, no? Nag-signify siya sa sala. Once nga ang sala nga gamay pasagdan nato di astong kasing-kasing, i-neglect nato siya, i-ignore nato siya, mamata lang ta, makamata ta later on nga grabe ang damage na, no, sa atong pagkinabuhi. Atong fellowship diha sa Ginoo maguba, mo cause siya og damage. Okay, mao kana siyang importante kay ang butang higalang atong tiban-an. Ikaduha, dali ra kaay ka atong pagpamalandong. Little sins can create fruitless and unproductive Christian life. Mao kana siya ang pinakakulba, no? Ang gagmay nga sala or gamay nga sala, pwede siya makahatag, mahimo kitang fruitless o unproductive sa ato nga Christian life. So, ang may tabo higala nga nag-existar kita ning kalibutan na gihimo tang Kristohanon sa Ginoo, but wala nato na paabot sa Ginoo ang iyang expectation kanato nga maging fruitful, di ba? Unsa may handom sa Ginoo kanato dito sa Book of John, ingon siya nga we must bear much fruit, no? Di ba? Mao na ang gusto sa ni Jesus atong kinabuhi. Gusto siya nga mudala kita og daghang bunga. But pasabot nga kita sa mature kita, maga-grow kita into maturity, ang ato pong pagkinabuhi maging fruitful o adunay kapuslanan in the sight of God. Kung pasagdan nato kanang butang, mudaot sa atong kinabuhi gala, mahimo ang atong kinabuhi nga fruitless, unproductive Christian life. Og di lang ka na igala, little sin or little sins can contaminate and corrupt the strong testimony of other believers. So mao kini siya ato makita igala, not only nga maka-affect siya sa atong personal nga pagkinabuhi, maka-affect siya sa atong personal nga relasyon diya sa Ginoo, atong personal nga fellowship with God, maka-apekto siya sa ato the way kita naga-perform sa atong adlaw-adlaw nga pagpangalagad. So maka-apekto dili lang kana, but also ang kulba pagyod kay mo epekto pagyod siya sa uban. Makaguba bisan pa ang uban nagningkamot nga pagkinabuhi, nagningkamot sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, halos di na matulog, halos grabe na ang sakripisyo, pero tungod sa ato ang pagpabaya sa atong kinabuhi, nahimo nga ineffective ang pagpanaksihon o pagbuhat sa bulaton sa uban nga mga Kristohanon nga nagapaningkamot, no? So mao kana siya higala, ang little sin makakontaminate siya or makakorrupt siya sa strong testimony of other believers. Little sins can contaminate and corrupt the strong testimony of other believers. Now, we should be careful
sa atong pagkinabuhi igala. It's because dili ka na siya joke. Ang ikaupat nga gipaabot alang kanato, little sins can conceal the blessings of God in your life. Okay? Little sins can conceal the blessings of God in our life. So, posible nga daghan unta mga blessings. Suppose nga mga blessings nga gi-prepare sa Ginoo ahead of us as we continue on serving Him, na ay mga blessings ahead of us. But, because of that sin nga atong gipasagdan, gi-ignore nato sa itong kinabuhi, gi-cancel sa Ginoo ang mga blessings. Na-forfeit nato ang mga blessings na supposed to be ready na nga ibistow sa Ginoo kanato. Busa, maging seryoso kita nini nga bahin higala sa ato ang pagkinabuhi. It's because ang Dios is seryoso nga nagdeal kanato. Og hinumdumon nato nga pag ang Dios magadil kanato, perfect baya siya, no? Our God is a perfect God. He is a holy and just God. Dili pwede niya i-tolerate, dili niya pwede nga pasagdan ang atong mga kamalian diya sa iyang atubangan. Gusto sa Dios nga ato gyud masabtan nga seryoso siya sa pag lead kanato sa iyang dealing kanato. He is very, very serious. We must beware against little sins sa atong pagkinabuhi. Higala, daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw o hoping and believing that God continually touch your heart. Hinaot higala nga bless ka mo o kining mensahe usab pwede niyo makitaan dito sa YouTube sa akong gikaingon na. Pwede niyo ma-follow sa ato ang YouTube channel. Thank you very much and God bless. Magapangamuyo kita. Amahan, nga langit no, nagapasalamat kami for a short time, O God, nakahimo kami sa among morning devotion. And thank you, Lord, for reminding us once again concerning sa pagkinabuhi diha atubangan kanimo, O Dios. Help us, Father, to be vigilant, to be aware or beware against little sins in our lives, O God. Panalangini ang tanang kapaminaw sa ilang mga radyo o sa among mga Facebook friends, mga kaigsuunan, brothers and sisters in Christ, who are always listening, following with our daily devotions. Lord, thank you for using your words to convict us concerning, O God, nga magkinabuhi kami seriously accordingly to your word. Thank you, and may your name be magnified in our lives. Amen.